President Donald Trump kumilos na sa tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. Sa kabilang dako, Turkey sumali din sa eksena. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. June 9 tayo ngayon at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero unahin natin mga kaibigan itong pagpasok ng Turkey. Mula noong 2023, kapag may gerang kinakaharap ang Israel ay laging sumasali ang Turkey. Sumasali ito hindi sa pamamagitan ng mga missiles, hindi sa pamamagitan ng drones, hindi sa pamamagitan ng mga rockets, mga tangke at iba pa, kundi sumasali ito sa pamamagitan ng salita. Noong naghiganti ang Israel sa puwersa ng Hamas sa Gaza, nagsalita ang Turkey at tahasang kinundi na lahat ng mga paraan na ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza. Nagbabadya pa na aatakihin ito ang Jerusalem kung hindi sila titigil sa kanilang pag-atake sa Gaza. Pero walang nangyari. Sa bakbakan naman sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hezbollah ng Lebanon, nang halos araw-araw nang nagsasagawa ng mga malalaking pag-atake ang Israel sa loob ng Lebanon, nagsalita ang Turkey at mariing kinundi na ang mga pamamaraan na ginagamit ng Israel. Nagbadya rin na aatakihin nito ang Israel pero walang nangyari. Ngayon na nagkagera na naman ang Israel at Iran, sumingit na naman ang Turkey. Bagamat ang pagsingit ng Turkey walang nabanggit na reason kung ito ba ay dahil sa gera na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Tahasang sinabi ng senior Turkish minister na isa sa mga araw na ito ang Jerusalem ay maliliberate. Para bang pinapalabas mga kaibigan ng Turkey na babawiin nila ang Jerusalem. Pero teka muna, pag-aari ba ng Turkey ang Jerusalem? Tinutukoy ng Turkey mga kaibigan ang history. Taong 1517 hanggang 1917, ang Jerusalem ay bahagi ng isang imperyong Ottoman. Pero nang bumagsak na ang Ottoman Empire noong 1917 ay tuluyan nang nawala ang imperyong ito. Sinagot ito mga kaibigan ng Israel. Ayon sa Israel, forever nang nawala ang Ottoman at ang Jerusalem ay mananatiling matatag na lugar para sa estado ng Israel. Balikan natin mga kaibigan ang gera ng Israel at ng Iran. Kahapon, June 8, nagkasundo ang Iran at Israel na pansamantalang ititigil ang kanilang palitan ng mga missiles. Maraming mga itinuturong dahilan kung bakit temporaring huminto sa pag-atake ang magkabilang panig. Una mga kaibigan ay ang pahayag ni President Donald Trump. Nasa kasagsagan ng gera ng Iran at ng Israel ay tinatawagan ni President Donald Trump ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at hinihimok na huwag nang ipagpatuloy ang pag-atake sa Iran. Ang rason ni President Donald Trump kapag ginawa niya ito maaaring matatagalan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz dahil lalong magagalit ang Iran at dahil sa galit na ito malaki ang possibility na mas maghihigpit pa sila sa Strait of Hormuz. At ang pangalawang rason ni President Donald Trump kung bakit kinakailangang ihinto agad ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran dahil ayaw ni President Donald Trump na muli na namang atakehin ang Gulf countries. Marahil mga kaibigan ay natuto si President Donald Trump. Nangyari na kasi ito noong mga nakaraang buwan nang magsimulang umatake ang puwersa ng Amerika at Israel sa Iran at nang gumanti ito, maraming mga bansa sa Middle East ang nadamay. Kasama pa ngang naatake mga kaibigan ng Cyprus, ang Bahrain, Kuwait,
UAE, Saudi Arabia. At marahil ito ang pinangangambahan ni President Donald Trump. Kaya nagbigay ng ultimatum itong si President Donald Trump kay Benjamin Netanyahu. Pero kahapon mga kaibigan ay ating ibinalita na tuloy pa rin ang ginawang pag-atake ng Israel sa Iran at hindi ito nakinig kay President Donald Trump. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, biglang hininto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran at ganun din ang ginagawa ng Iran. Huminto din ito sa kanilang pag-atake sa Israel. Ayon kasi kay President Donald Trump, kapag hindi huminto ang Israel sa kanilang pag-atake sa Iran, ay ang gerang ito ay mag-isa na lamang ang Israel. Marahil, yan ay banta ni President Donald Trump sa Israel. Marami din ang mga nagsasabi na baka natakot din ang Israel sa banta ni President Donald Trump na mag-isa na lang kakaharapin ng Israel ang Iran. Naniniwala ba kayo mga kaibigan sa tsoryang iyan? Pero ito mga kaibigan, hindi ito tsuri. Sinabi ito mismo ni President Donald Trump na ibinalita naman ng Al Jazeera. Ayon kay President Donald Trump, kung dalawa silang aatake sa Iran at kayang-kaya nilang gawin ito at madali lang daw ito ay pwedeng-pwede rin. At kung magsasamang muli ang Amerika at Israel at atakehin nila ang Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, ay wala nang maiiwan sa Iran. Pero kapag nangyari yan, ayon kay President Donald Trump, tatagal pa upang mabuksan ng Strait of Hormuz. Kaya ang madaling paraan, ihinto mo na ito sapagkat madali lang na mabuksan ng Strait of Hormuz ayon kay Trump, mga 2 hanggang 3 araw. Naniniwala ba kayo mga kaibigan sa pahayag ni President Donald Trump? Ito marahil ang dahilan kung bakit napapayag ni Trump si Benjamin Netanyahu. Now, ang pangalawang reason naman mga kaibigan kung bakit pumayag ang Iran na magkaroon ng ceasefire sa Israel. Ayon sa Iran, warning lamang ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel. At ito ay muling magpapatuloy kung lalabag ang Israel sa kagustuhan ng Iran. Ano ba ang kagustuhan ng Iran? Huwag nang atakihin ang Hezbollah ng Lebanon. Pero ang tanong mga kaibigan, susundin kaya ito ng Israel? At kung anuman mga kaibigan ang magiging tugon ng Israel, malalaman natin yan. At yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga pangyayaring gaya nito, ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Mag-ingat po kayong lahat saan man kayong dako sa mundo naroroon.